DZXL. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number one. 2012 CMMA finalist for Best Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan, matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan. Para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito ang inyong mga kapatid sa kalusugan, sina Asek Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Rod Marcelino. Mga kasama, alam niyo bang ayon po sa Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology o FNRI, nananatiling panlipunang suliranin po ng Pilipinas ang undernutrition o kakulangan po sa nutrisyon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan. Magandang hapon mga suki. Anong ulam natin ngayon, mga kanutrisyon? Parang masarap. Maabot na hanggang dito sa studio yung amoy na. Oo. Dapat masustansya dahil narinig din naman sa opening ko kanina mga kasama na marami pa rin Pinoy ang kulang sa nutrisyon. At yan po ang dahilan kaya naman hindi nagpapabaya ang mahal nating Executive Director ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Good afternoon po, Ma'am Bernie. Good afternoon, Rod, at good afternoon po sa ating mga kabarkada sa pagpapalaganap ng wastong nutrisyon at kalusugan. Happy eating po. Mukhang mabango. Mukhang parang pagbet ating ulam nila. Pero siguruhin, hindi lang masarap, masustansya. Masustansya rin. Ayon nga po kay FNRI Director Dr. Mario Capanzana, kailangang bata pa lang turuan ng kumain ng masustansyang pagkain ang mga bata upang maging mabilis yung kanilang paglaki, wasto ang development ng kanilang katawan at kaisipan at malayo sa karamdaman. And by the way, Rod, batiin ko din ang ating listeners ng Happy Women's Month. Sa kabuuan ng Marso ay Women's Month. Mabuhay ang mga kababaihan. Oo. Kahapon po International Women's Day. Correct po. And speaking of women, alam niyo ba na mas marami ang underweight at overweight na mga babaeng adults kaysa lalaki? So, at the same time, maraming underweight pero marami rin overweight. Oo, nakakababaihan. Kaya't kailangan din talaga ng panibagong promosyon ng nutrition sa mga kababaihan. Kaya naman po mga kaibigan, ng ating bubusisiin ngayon ay ang pinagbuti pang lalo na mga bagay sa mga gabay po mga kasama sa pagkain nating mga Pilipino. Tama ka dyan, Rod. At ini-update at inadapt ng National Nutrition Council Governing Board na pinamumunuan ng ating kalihim ng kalusugan si Secretary Enrique Tiona sa pamamagitan ng Governing Board Resolution number 6 series of 2012 noong October 31 yon, 2012, yung Nutritional Guidelines for Filipinos for 2012. Yung mga, ang tawag dyan sa Tagalog ay mga gabay sa wastong nutrisyon para sa Pilipino. Ma'am Bernie, ano po bang naging mga pagbabago po? Doon sa mga gabay sa pang-nutrition, yun ang ipapaliwanag sa atin yan. Kaya nandito sa ating studio, ang ating guest for this afternoon, walang iba kundi ang Pangulo ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Alam mo, bago ko ipakilala ang ating bisita, yung Nutritionist Dietitians Association of the Philippines ay isang 1960s pa yata sila or even before 1960 create ang Nutritionist Dietitians Association. Although noon ang tawag sa asosasyon nila ay Dietitians Association of the Philippines. Ito yung kinikilalang organisasyon ng Professional Regulations Commission. So lahat ng mga nutritionist dietitians kailangan makapasa sila sa board exam at makakuha ng lisensya at nakaregister sa Professional Regulations Commission. Yun yung mga miyembro
ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. At ang ating ng Pangulo for the second year of her term now ay walang iba kundi si Dr. Celeste Tanchoco. Siya ang Pangulo ngayon ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines, and formerly, siya rin ay connected sa Food and Nutrition Research Institute. Matagal din na almost lahat yata ng kanyang professional life aside from teaching ay na-devote sa research, food research. Oo, kaya siya ang pinaka-angkop na resource person natin dito sa pag-uusap tungkol sa nutritional guidelines for Filipinos. Welcome po sa Radyo Mo sa Nutrition, Dr. Celeste Tanchoco. Magandang hapon po, Asik Bernie at Rod. And ako'y natutuwa na maging panauhin ngayon hapon. Second time natin Second time na ni Dr. Tanchoco sa programa. At sigurado ngayong hapon maraming matututunan po ang ating mga kanutrisyon. Alright, umpisahan na natin mga kasama ang ating talakayan. Ano po ba ang nutritional guidelines for Filipinos, Dr. Tanchoco? Ang nutritional guidelines for Filipinos ay actually pangunahing rekomendasyon na may layuning itaguyod ang wastong nutrisyon ng ating mga mamamayan through proper selection of food and through proper dietary practices. Ngayon, ang mga simpleng pahayag hinggil sa ating mga pagkain at mga nutrients na tinataglay nito ay may kinalaman sa pagsunod sa ating nutritional guidelines. Ang layunin nito ay para masaayos yung mga common problems o health problems. No? So may tatanong nyo, anong mga nutritional problems ang prevalent sa ating bansa, no? Na ina-address ng nutritional guidelines. Ang una nga yung paglaganap ng malnutrition, na it's either undernutrition or overnutrition. Meron din to kinalaman sa hindi balancing pagkain. In other words, kumakain nga sila pero yung proper selection of food hindi naman tama. Ito rin ay tumutugon sa pagbaba ng breastfeeding practices natin at the same time yung mga dumadaming nutrition-related chronic degenerative diseases tulad ng diabetes, ng hypertension, ng cardiovascular disease na malaki ang role ng diet or not the correct balance of nutrients para dito. At ina-address din ng nutritional guidelines yung paglaganap ng pagkain ng unsafe foods, no? At ang mga unhealthy life practices tulad ng smoking, drinking alcoholic beverages, at saka yung hindi pag-eksersisyo or hindi physically active ang ating mga mamamayan. So bale, Rod, parang para sa lahat po itong ang gamit ng nutritional guidelines ay para sa lahat, sa antas, babae, lalaki, ganun ba? Yes, it's for everybody. Okay. So paano po ginagamit ito? Paano ginagamit ang nutritional guidelines? Well, sa tao, sa individual, no, ang pag-practice ng nutritional guidelines, it's either alamin niya to, yun na nga sinasabi ng NNC, alamin, gawin at palaganapin. Ngayon, ang nutritional guidelines, ginagamit din ng mga policy heads of government involved sa policy making. Katulad ng kung ang isang message yung breastfeeding mula pagpanganak hanggang 6 na buwan. So, ang Department of Health, I'm sure, will develop programs para palaganapin yun. Then, kung ini-encourage natin to be physically active, then from the school up to the community, they will provide programs na talagang makaka-encourage ang mga tao ay maging physically active. Sa mga nagtuturo naman, ang pagpapalaganap ng nutritional guidelines through sa mga syllabus o yung mga lesson plans sa mga as early as elementary school children, i-integrate nila ito, no? So maraming paraan kung paano natin mapapalaganap ang nutritional guidelines. Siguro, Rod, discussin na natin yung yung mga mensahe na nakapaloob sa ating 2012 Nutritional Guidelines for Filipinos.
Ang isang ang unang recommendation dito is eat a variety of foods every day to get the nutrients needed by the body. Okay. Ang ikalawa, breastfeed infants exclusively from birth up to 6 months and then give appropriate complementary foods while continuing breastfeeding for 2 years and beyond for optimum growth and development. Ma'am, balikan natin yung eat a variety of foods. Bakit ba yun importante? Siguro pwede nating baybayin isa-isa yun. Hindi lang isang klase ng pagkain. Oo. So, yung unang recommendation, eat a variety of foods every day to get nutrients needed by the body. Kasi walang isang pagkain na nagtataglay ng lahat ng sustansya. Miski sabihin natin, milk is a complete food. That is what we usually learn as early as elementary. Hindi po totoo to, no? So, may kakulangan nga ng sustansya ang gatas na hindi na sapat tugunin ang pangangailangan ng katawan after 6 months. Then, ganun din ang iklog, meron din kakulangan. So, you need to have a variety of foods. Pag sinabi natin variety, hindi yung isang klase or isang grupo ng pagkain lamang na kunyari panay isda lang na isda. It should be a variety from different food groups at saka variety within the food groups. Kunyari, sa gulay, kumakain nga tayo ng gulay, pero yun naman ng yun na gulay, let's say repolyo lang ng repolyo, hindi rin maganda rin yun, no? So it should be a variety from different food groups and from within the food groups, no? Yung ikalawa naman, breastfeed infants exclusively from birth to 6 months and then give appropriate foods while continuing breastfeeding for 2 years and beyond for optimum growth and development. Ang talagang walang makakatugon sa pangangailangan ng baby sa first 6 months of life kundi ang breast milk, no? Pero after 6 months, kinakailangan bigyan na siya ng iba-ibang complementary foods, no? As physiologically, kailangan niya ng iba-ibang sustansya yung na hindi function sa katawan kailangan na, tsaka for growth and development. Hindi na sapat. Sufficient ang milk. At saka para din preparation for oral feeding. So, kung lagi na lang gatas, hindi na de-develop yung kanyang muscular, yung kanyang pagnguya, yun. And to introduce him to a variety of taste and texture. Yun. In this way, we inculcate in a young child the importance of different foods, appreciation for different tastes as well as different Tsaka foods. dun yata pwedeng ma-introduce na yung mga gulay, minamash, yung pinapalambot, carrots. Nung ikatlo, eat more vegetables and fruits every day to get the essential vitamins, minerals, and fiber for regulation of body processes. Isa sa problema natin, no, in terms of dietary intake, talagang napakakonti ng kain natin ng gulay at saka prutas. No, ang fruits and vegetable ay source ng vitamina, mineral, at saka fiber na nakakatulong ng tamang pagdumi. Ikaapat, consume milk, fish, lean meat, poultry, egg, dried beans, and nuts daily for growth and repair of body tissues. Ito yung mga pagkaing mayaman sa protina na importante sa pagdevelop, paglaki ng bata, for muscle building. At itong mga pagkain na to ay mataas sa iron. And iron deficiency anemia, isa sa mga problema ng Pilipinas. Ngayon, ang dried beans naman is a cheap replacement of meat. At the same time, mataas ito sa fiber. Ikalima, consume milk products, and other calcium-rich foods such as small fish and shellfish every day for healthy bones and skin. Teeth. Healthy bones and teeth, no? Yun, mataas sa calcium-rich. Yeah. Walang pinakamagandang source ng calcium kundi gatas. Kasi
itong calcium ng gatas madaling ma-absorb ng katawan. Siguro Doc Celeste, mag-break muna tayo after the 5th, tamang-tama 1 to 5 para makapagpahinga at maibigay natin yung text question. Dahil yung pero, iba, pero yung natin yung kabuuan po ng natin. 2012 Nutritional Guidelines for Filipinos, pwede niyo pong makita pati mga description at saka explanation dun sa website ng National Nutrition Council, www.nnc.gov.ph. Nakabandera po ang Nutritional Guidelines for Filipinos. Ayun. Alright mga kaibigan, para naman sa nais pong magtanong sa ating bisita at kay Asig Bernie ngayong hapon, i-text lang po inyong katanungan sa ating text line 0919-884-0659 o tumawag po sa 8822374. At kung nais nyo pong mapakinggan at mapanood po ang episode natin ito at iba pa, abay log on lang po sa www.youtube.com/radyo mo sa nutrisyon. Magpapatuloy po ang Radyo Mo sa Nutrisyon, pero mga kasama, silipin muna natin ang text question of the day. Madali lang naman, Rod. Madali kasi kung nakinig talaga tayo, medyo mabilis nating makuha yung sagot. Ang tanong po ay magbigay ng kahit isa mula dun sa 10 mensahe ng 2012 Nutritional Guidelines for Filipinos. So dun sa first 5 na diniscuss natin, very lengthy. Out of 10, isa lang po ang hinihingi ni Asek. Alright, naku, napakadali mga kasama. Kung sa simula pa lamang tumutog po kayo, mga suki, sisyo lang po. Yung answer. At yung answer sa tanong natin. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format, ang inyong full name space, address space, sagot at isend po sa 0919-884-0659. Mga kasama, magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Kumain ng Go, Grow at Glow Foods. Walang iisang pagkain ang makapagbibigay ng lahat ng sustansya na kailangan ng katawan. Kumain ng Go Foods, tagapagbigay lakas. Grow Foods, tagapagbuo ng katawan. At Glow Foods, tagapagsaayos ng katawan. Labanan ng kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. 6. Radyo Mo sa Nutrisyon. Nagpapatuloy po ang Radyo Mo sa Nutrisyon at ang bisita po natin sa studio ngayon ay walang iba kundi ang Pangulo ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines, si Dr. Celeste C. Tanchoco, at ang pinag-uusapan natin ay ang 2012 Nutritional Guidelines for Filipinos. Kanina ay nabaybay natin yung 1 to 5 na Nutritional Guidelines. So ipagpatuloy po natin, Dr. Celeste. So number 6 ngayon ay... Ang ika-6, consume safe foods and water to prevent diarrhea and other food and waterborne diseases. Ang diarrhea nandun pa sa list ng ating morbid diseases, no? Number 2 ata. So talagang kailangan i-correct yun na i-assure natin safe ang ating kinakain. No? 7, use iodized salt and to prevent iodine deficiency disorders. No? Ang pinaka-effective way of getting iodine is again through iodized salt. No? Isa rin yan sa program. Major problems sa nutrition sa Pilipinas hanggang ngayon. Iodine deficiency kakulangan disorder. sa iodine, Na ikawalo, limit intake of salty, fried, fatty, and sugar-rich foods to prevent cardiovascular diseases. No? Anong ginagawa namin itong guideline na to, medyo may nagtanong bakit pati sugar-rich foods to prevent cardiovascular diseases. Now, ang diabetes mellitus ngayon ay considered as a cardiovascular disease as well. No? So, bale, maalat, matamis, mamantika. Yun, para sa diabetes, cardiovascular diseases, and hypertension. Yan. Wala tayong kakainin, Rod. Ang ikasyam, attain normal body weight through proper diet and moderate physical activity to maintain good health and to help prevent obesity. Yan. So, 100 dyan si Rod. So, parang ina-address ito yung both
underweight and overweight. Lahat naman ng ng sobra, 'di ba, Dog Bao, hindi na nakakabuti. So nasa moderate lang yung pagkain, kahit yung matamis, sa alat at sa mga matatabang pagkain. Tama 'yun, Ron. Ika-10, be physically active, make healthy food choices, manage stress, avoid alcoholic beverages, and do not smoke to Yun help ang prevent dapat nilang- lifestyle-related non-communicable diseases. Yan ang mga dapat iwasan. Yeah. Itigil kung sinimulan Itigil na. talaga, O kung hindi pa nasisimulan, wag Wag na. nang simulan. umpisahan. Wag na Wag subukan, umpisahan. Okay. So Doc, yung 10 nutritional guidelines na yun, meron bang sa iba bang countries ay meron din ng nutritional guidelines? Meron din nutritional guidelines. Anong pagkakaiba nitong ating Itong as far as I know, yung nutritional guidelines ng Philippines, ito yung nagbibigay ng bakit mo gagawin yun. Kunyari, eat a variety of foods, bakit? So, Yung the rason, rationale or rational. yung reason ng each of the guidelines. Sa ibang countries wala ng ganun. Walang ganon. Okay. And then sa atin we have a handbook which becomes a reference material to explain the guidelines para maging basis din yun ng formulation ng mga leaflets related to the messages. Sa ibang countries naman, wala silang reference hand. They might have in some countries, yung iba wala. But they go direct into preparation ng material na direct dun sa specific na age groups. Kunyari, para sa nanay, paano ipapractice yung eating a variety of foods. Ganun din sa bata. So, age-specific ang leaflets nila. So, halimbawa, Dr. Celeste, sa Department of Health, may binabalangkas kami ngayon na pinggan ng kalusugan. So, kasi medyo gusto nga nating ma-convey sa publiko kung ano ba dapat kinakain ng isang Pinoy para ma-assure yung nutritional quality at saka quantity. So gagayahin natin yung My Plate ng Amerika, pero dito papasok yung mga nutritional guidelines natin. Paano nga bahahatiin yung pinggan para makita mo kung how much of a food group will you consume to have a healthy diet for the day. Yes. Yun. Kasi sabi mo nga, sa ang ibang countries, dinediretso na nila from the guidelines to materials para yung educational materials. Tayo naman, hinintay muna natin ito para merong basihan. Yung mga ipapalabas at kumpletong natin. Impormasyon. Oo, kumpleto. So, Doc, paano masusukat kung effective itong nutritional guidelines? Paano ba nagsimula yung ating guidepost or guidelines sa nutrition? Nag-umpisa ito in terms of we base it on the current health problems, no? Health problems. At saka dietary problems as well as nutritional practices. Tsaka yung production din yata ng food, no? Food supply situation sa country. Ang we want to have sana yung pagsukat ng whether it has been effective in terms of yung process evaluation at saka impact ng nutritional guidelines. For example, nagkaroon ba tayo through our Department of Agriculture more production of leafy green and yellow vegetables, mga ganon. So, yun ang mga basis ng ating mga or through the National Nutrition Survey, tignan natin kung talaga bang mas dumami yung kumakain ngayon ng gulay. That can be integrated also sa survey natin. Yung mga kalamidad na dumadaan, ma'am, di ba? Kasama rin ba yan sa survey na ginagawa ninyo? Kasi usually naapektuhan yung mga yung mga pananim. Oo. Although hindi naman siya normally, kasi ang National Nutrition Survey yung normal times kino-conduct. Pero yung epekto ng kalamidad sa food supply, overall food supply ng isang lugar na where the calamidad happened, na-evaluate yan. Pero hindi as part of the National Nutrition Survey. Pero ang issue dito
paano natin talaga mako-convince yung mga Pinoy na mag-adapt or mag-adhere dun sa nutritional guidelines? Siguro palalawakin natin itong kaalaman nila. Ano po? Tama. Through promotion, at it needs parang concerted effort lahat ng agencies of government na i-promote ito. Hindi lang isa, hindi lang dalawang ahensya ng gobyerno. May, so, pero normally, gaano katagal kaya bago makita yung yung epekto ng adoption ng nutritional guidelines? Usually, kung ang evaluation is, let's say, process, in 2 years' time, makikita mo yung process of how it was disseminated. In terms of yung adoption, impact, yung behavior, behavior change. Behavior change, Medyo 5 or beyond 10 years. Kasi by the time it gets to be disseminated, minsan after 2 years pa na talagang wildly disseminated yun. Kasi ma'am, ang di ba meron tayong nutritional guidelines 2000 2000 yung last nating nutritional guidelines. Yes. Tapos in-update natin based on new information, new research results at saka new situation. So ngayon 2012 nabuo yung bago. So, which means we're going to wait until like 10 years para makita naman natin kung nagbago na yung situation among Pinoys. Yeah, makikita. Definitely, after 10 years, may makikita ka na dapat. So, dapat hindi natin babaguhin yung guidelines in the interim, Ito, kasi dito ang bumalangkas kasi nung nutritional guidelines for Filipinos, if I may add, interagency. Merong nasa academe, di ba? Merong sa NGO, merong sa gobyerno, Department of Health specifically at saka National Nutrition Council were involved. At nung mabuo na at ma-approve na ng National Nutrition Council Governing Board, nag-agree ang National Nutrition Council na kami yung magpapalaganap ng kaalaman tungkol dito sa nutritional guidelines. So, ngayon pa lang, nasa internet na, nasa mga tarpaulin, may mga leaflets na every event na malaki na pinupulong ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines, for instance, itong recent convention nila last month, February 21 to 22, yun, naisama na yung nutritional guidelines for Filipinos. And we hope na the farther we get in terms of disseminating the messages, ay maraming makumbinse na mag-adapt nitong nutritional guidelines for Filipinos. Actually, yung pagtuturo sa publiko ng wastong pagpili ng pagkain at ang pagsasabuhay ng mga gabay sa wastong nutrisyon, ang pundasyon ng pagpapabuti ng sitwasyong pangnutrisyon ng mamayan, di ba Rod? At sa tingin namin, sa pamamagitan ng mga simple at practical na mga mensahe ng 2012 Nutritional Guidelines for Filipinos ay magaganyak ang bawat isa sa atin na kumain ng sapat at balanseng dieta, katuwang of course yung healthy lifestyle. So at this point, marami pong salamat sa ating guest resource person na si Dr. Celeste Tanchoco, ang Pangulo po ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Ang inyo pong parting words, Dr. Celeste. Gusto ko pong ulitin ang laging sinasabi ng NNC. Kailangan ang wastong nutrisyon ay dapat alamin, gawin at palaganapin through our nutritional guidelines for Filipinos. Ayan. Thank you. Alright mga kasama, sigurado marami na naman po kayong natutunan dito sa ating programa. Partikular sa mga pagkain na karapat-dapat para sa ating katawan. Sundin natin ang nutritional guidelines, yung 10. At eto na, yung mga yung mga winners. Ang ganda. nagsagot ng tama sa ating tanong kanina. Ang unang winner natin, ma'am, from Palawan. Yeah. Nako. From Palawan ang kanyang sagot, eat a variety of foods every day to get nutrients for the body. Okay. Pwede. Basta eat a variety of foods every day. Okay na yun. Congratulations to Gedeon Villanueva. Ayan, panalo ka ng 100 pesos load. Ang susunod naman, kung saan galing si ma'am,
Bernie at si Ma'am Makay at si Sir Danny nung nakaraang linggo sa Tawi-Tawi. Yay! From Tawi-Tawi. Ano kayang town? Bonggao? Oo, walang nakalagay dito, ma'am. Tawi-Tawi lang. Pero ang sagot niya, use iodized salt. Oo, tama. Tama. Milagro Sibayan, congratulations. Ay, congratulations. At ang pangatlong winner natin ay from Tuba Benguet. Tuba Benguet. Tuba Benguet. Malayo rin. Consume safe foods and water. Yan, Ayun. tama rin. Rodel Sario, panalo ka ng 100 pesos load. Ang ganda. Ang ganda, no? Ang lalayo. Kompleto from Palawan to Tawi-Tawi Oo. hanggang Benguet. Oo. Ayan. Maraming Congratulations sa salamat. inyong tatlo. At maraming salamat din sa ating mga suki, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa radyo mo sa nutrisyon. Nagpapasalamat din po ako sa inyong mga dear listeners sa inyong laging pagkikinig sa amin dito sa DZXL 558 kHz at panonood sa www.rmnnews.com/tv. Tune in po kayo lagi sa Radyo Mo sa Nutrisyon tuwing Sabado 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Pwede nyo rin kami maging friends sa Facebook. Hanapin lang ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Click nyo lang po yung like at friends na po tayo. Maaari nyo rin kaming i-follow sa www.twitter.com/radyonutrition. Small letters po lahat yun. Ayan. At mga kasama, tandaan po dito po sa radyo mo sa nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyong pong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po, si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gustong nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. DZXL 558. Estasyong walang pagkiling o pagkampi. Ihahay